First Thessalonians chapter 1 verse 5 says, "For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost, so that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything." Salamat sa Panginoon at tayo ay nakakapagtipon ng malaya. Darating ang panahon na hindi maganda ang magiging pagtitipon kung tayo ay mapapailalim sa isang rehimen na masyadong nagre-restrict, no? Maraming bansa ang hindi pwedeng mag-preach openly, no? Kagaya sa Saudi Arabia, although ngayon ay hindi tayo hinuhuli doon, pero hindi pa rin pwedeng maglagay ng mga advertisement. Okay? So, salamat dito sa atin, we can preach openly. So, our gospel can be broadcast. Pwede nating sabihin ang ebanghelyo. At ito ay may 4 na puntos itong verse na ating nabasa. And that can be summarized into 4 subpoints. The Holy Ghost power in the gospel brings assurance. Number 2, the Holy Ghost power in the gospel makes you followers. Number 3, the Holy Ghost power in the gospel brings you joy. And lastly, the Holy Ghost power in the gospel makes you sound out. So, a truly Holy Ghost gospelized person, kung ikaw ay tunay na nag-gospelized na, at ang nag-gospelize sa iyo ay ang banal na Espiritu at hindi tao lamang, makakakuha ka ng itong 4 na katangian na ito. Hindi ka lamang attendee, kundi habang ikaw ay dumadalo, ay meron kang assurance, meron kang following, meron kang joy, at meron kang pag-sound out ng iyong pananampalataya sa ibang tao. At habang ikaw ay nakikipag-fellowship dito sa church na ito, na kung saan dinala ka ng Panginoon, yan ay lumalakas. At yan ay lalong tumitibay. Assurance na tumitibay. Diba? Lalo ka nagkakaroon ng confidence na ligtas ka na nga, habang ikaw ay lumalago sa Panginoon. So, ito po ang gusto natin madikdik sa ating isipan sa umagang ito, sa tanghali na ito. Na sana, pag uwi natin, nagkaroon tayo ng full assurance that we have the true gospel and that we are believers of the true gospel. Marami na po umattend dito. Galing tayo sa Riyadh, na ngayon, nandito tayo sa Imus. Marami, may mission na tayo sa Taguig. Meron tayong mga sister churches sa iba-ibang dako. Pare-pareho, galing sa Bible ang sinisabi natin. Pero hindi lahat nasusolid natin. Yung iba nakikinig lang. Yung iba ma-attend lang. Pero wala silang assurance. Save ba ako? Laging may doubt. Laging natatanong niya sa sarili niya, save ba talaga ako? Talaga bang tama yung gospel na narinig ko? Talaga bang totoo ba ang langit? Totoo bang may Diyos?
Yun ang mga ultimate na doubt, no? Na pati ang Diyos, hindi ka pa rin pala sure. Totoo bang may namatay sa krus 2,000 years ago? O baka yan ay hoax? So, as you encounter the education of this world, makikita mo yan na people will make you doubt. And yung ating edukasyon minsan nagpapabigay sa atin ng alinlangan kung totoo ba lahat ito. Yung panahon na nag-pray ka tapos parang walang nangyari, magkakaroon ka ng doubt na totoo bang may Diyos? Nanalangin ako, walang sumagot. Yung hiningi ko hindi natupad. Totoo bang may Diyos? So, kailangan natin talaga ng Holy Ghost, which is in our day, we also know as the Holy Spirit. Kailangan natin siya. The Holy Ghost is a person. He is not just a power or a force. He is a person. You can talk to Him, and He talked to people personally. Like the Lord Jesus Christ talked to people personally. The Holy Ghost talked to people personally. Isa siyang persona. Okay? But we believe in one God. We don't believe in three gods. But the Holy Ghost has the power. At yun ang pinasasalamatan ni Pablo. Sabi niya, our gospel came not unto you in word only. There's a tendency na nagpipreach ka, ang galing-galing ng mensahe mo, sa tingin mo sa sarili mo, inaral mo ng gusto, tapos, parang walang effect sa tao. Parang wala man lang naniwala doon sa mensahe mo. Minsan ganun. No? So, that is gospel coming to the ears of the people in word. Ang narinig lang natin ay word, salita. Naalala ko yung isang illustration na aking pastor dati. Sabi niya, I'm very much pleased. Pagkatapos niya mag-preach, sabi niya, I'm very much pleased because you gave an excellent speech. What? Para sa kanya, sa nakinig, speech lang yung pinakinggan niya. Not a message from God. So, yan yung iniiwasan natin sa isang church. Na nakaupo ka dyan, nakikinig ka intently, na humahanga ka sa isang speech. This is not a speech. This is a message from God's Word, and hopefully, with the power of the Holy Ghost, it will become true in your heart. Yun ang pag-asa ng bawat preacher. Kaya si Paul, sabi niya, tuwan-tuwa siya, because our gospel came not unto you in word only, hindi salita lang nung dumating sa inyo yung gospel, but also in power. It hit you like a lightning bolt. Nung ako'y nagpipreach, yung iba, umalis, no? Pag tinignan niya yung Book of Acts, ganyan lagi ang effect ni Paul. Pag nag-preach siya, sasabihin, sinungaling yan. Nanggugulo yan. Yung isa naman, sige, next time, pakinggan ulit kita. Yung isa naman, almost you persuade me to be a Christian. So, iba-iba effect sa iba-ibang tao. No? Ang galing mo magsalita. Sabi ni Agrippa ba yun? Or Festus. Much learning has made thee mad. Alam mo, Pablo, sa sobrang dunong mo, naloloko ka na. You're crazy. Because
Masyado ka ng maraming napag-aralan. Much learning has made thee mad. So iba-ibang tao. Pero yung iba, they believe. And when Paul walked out of the room after preaching, they followed him. And they were baptized, and they became the church in that place. And that was the story of Thessalonica. Actually, Thessalonica is still a place today in Turkey. Or in Greece dati, nasa borderline yan eh. No? So, Thessaloniki, Greece, ay andyan pa rin sa mapa natin. At merong totoong church doon dati. The Church of the Thessalonians. At nung pumunta doon si Paul, nag-preach siya, sabi niya, nung ako'y nag-preach sa inyo, hindi lamang salita ang napakinggan nyo, kundi may kapangyarihan na umagos mula sa banal na Panginoong Diyos, mula sa banal na Espiritu ng Diyos. In the Holy Ghost. In power in the Holy Ghost. At paano niya nalaman? At paano mo nalalaman na merong umagos na Holy Ghost power mula sa pulpito na to, mula sa salita ng Diyos, papunta sa iyong tainga? Paano mo nalalaman? In much assurance. Yun ang sabi. The Holy Ghost manifested His power by the word being preached, and when the effect in the heart is assurance. Nagkaroon ka ng kasiguruhan na ang sinabi ng preacher ay totoo, na si Kristo ay totoo, na ang kaligtasan na dulot ng pagsampalataya kay Kristo ay totoo, at ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan dahil sumampalataya ka kay Kristo, dahil yan ang kanyang pangako. Anong sabi ng Panginoon? He that believeth in me hath everlasting life. He that believeth not in me hath not life, but the wrath of God abideth in him. So, two truths, dalawang katotohanan. Asaan ka ngayon, kaibigan? Sino man ang sumasampalataya sa akin, sabi ni Kristo, at yan ang pinipreach natin dito, ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Mayroon ka na bang buhay na walang hanggan? Sure? Pag sinabing assurance, sure. Habang nakatayo ka pa, habang buhay ka pa, it is as if ang mind mo, meron ka ng tarheta doon sa langit. Alam nyo yung nasa table, anong tawag nila ron? Nilalagay sa table. Ha? Kapag ikaw ay umuupo, VIP ka, ha? Merong nakalagay doon. Di ba? Honorable. Honorable ka eh, di ba? So, as if meron ka ng pangalan sa heavenly places in Christ Jesus. Sure ka na meron ka doon. Sure ka na that there was a time in your past na sumampalataya ka sa Panginoon at yung mga anghel ay nagdiwang sa langit. You can remember that event. Kung wala pa, maybe this is the day that the Lord has made for you. I hope this is the day. I hope this is, na habang nakikinig ka ngayon dyan, you are being hit by bolts of lightning, of truth, from the Word of God, by the power of the Holy Ghost. Sana yun ang nangyayari. Kinakabog ka. Alam niyo nangyari doon sa Book of Acts, while Peter was preaching, they were pricked in the heart. Tinusok ang puso nila. Sana po, yung mga wala pang Kristo sa puso nila, sana tusukin ka ng Panginoon ngayon. At ikaw, alam mo ang kasarapan, di ba, ayaw natin ng tusok eh. Nakita nyo na siguro sa YouTube yung mga sundalo, no? Lalaking lalaki. Pag i-injectionan, umiiyak. Nakita nyo yun? No?
Di-injection na ganyan. No. Di-injection na nung nurse. Laki-laki lalaki, Marines. No? Ayaw ng tao ng tusok eh. Pero, pagka itong tusok na ito ng Holy Ghost, nakabubuti sa kaluluwa. Dahil nagbibigay ng assurance. So, sana ang prayer mo ngayon, Lord, tusukin mo ako. Lord, prick me. Lord, touch me. Lord, give me assurance of salvation. Preachers, because they want effect. No? Ito, makikita nyo to sa mga churches. Kasi hindi lahat ng preaching ay effective. Kahit dito. I do not expect 100% lahat ng preaching tutusukin ang puso ng lahat ng tao. No. I don't depend on my power. I depend on the power of the Holy Ghost to touch people. And it is up to Him. Kung kikilos siya ngayon o hindi. Nasa sa Kanya yun. Ngayon, dahil yung iba, gusto nila, yung ibang mga preachers, yung ibang mga churches, ay gusto nila na laging may effect. Na? Gumagawa sila ng technique. Ano yung mga technique na yan? Sinner's prayer. Yan. Pagkatapos mag-preach, come! Punta kayo dito, luhod kayo dito. At we will pray for you. Punta kayo, sino ang nakaintindi, sino ang naniwala, sino ang sumampalataya kay Kristo. Punta kayo dito, lumuhod kayo dito. So, pag nakita niyang may mga bisita, may mga dati nang uma-attend, tapos sa tingin niya ay parang nalulungkot, ikaw, halika, punta ka dito. Pressure. Di ba? Tawag doon parang psychological pressure. Or salesmanship. Anong mawawala sa'yo? Salesmanship, no? Anong mawawala sa'yo kung pumunta ka dito? Wala. Sige na. Tara. Wag ka na maghintay. Bago dumating yung susunod na verse, pumunta ka na. Yun. Salesmanship. High pressure, evangelism, ang tawag natin doon. No? At ano nangyayari? Pagka ganyan ang church, may newsletter yan. Doon sa newsletter, nakalagay doon. Lahat ng lumuhod, bibilangin yun. Sasabihin, 10 souls got saved. 10 souls come forward. 10 souls profession of faith. Yan. So, tuwa. No? Yung kung sino man makabasa noon, wow! Ang galing ng preacher na yun, Tuwing magpipreach, mayroon nakalagay 10, 20, 10, 5. Meron lagi na save. Ang galing ng preacher. Ma-invite nga. Yun. Pero, hindi mo naman alam kung naligtas nga. Bakit? Kasi ang nagbibigay ng assurance of salvation, the Holy Ghost, hindi yung pressure. Hindi yung sales techniques. Hindi yung pagluhod dito. Hindi yung sinner's prayer. Hindi yung manipulation. Sometimes, gagawin kang emotional. Gagawin, I want the singers to come. I want the piano to play. Okay? Sing the song. Out of my bondage, sorrow, and might, Jesus, I come to thee. Why don't you come? Yan. Using emotion, using music. Wow, ang ganda ng music. Makapunta nga doon sa harapan. Mas enjoy siguro doon kasi malapit sa singers. Yun. So, techniques. Meron namang patatayuin dito na ang ganda-gandang lalaki o babae na singer. Tapos yung mga iba, doon sila ma-attract doon sa boses at saka doon sa appearance, pupunta sa harap. So, meron laging result.
Pero ang gusto nating result, mga kaibigan, mga kapatid, is the result from the Holy Ghost. And that is secret. Because God only knows. But, ito, when God moves, there's assurance. Yun ang kaibahan. No? Nalalaman din natin eventually na may naligtas. Hindi dahil maraming lumuhod, hindi dahil maraming pumirma, hindi dahil maraming tumaas ang kamay, kundi dahil may mga nanatili at sumampalataya kay Kristo na mayroong kasiguruhan ng kaligtasan. Yun ang gusto natin. So Paul did not use these techniques, high pressure techniques in Thessalonica. Wala siya. Ano lang ginawa ni Paul? Preaching. Wala pa nga silang preaching na sinasabi na nasa ganitong klaseng church na may building silang sarili. Malamang nasa mga puno-puno lang yan, nasa marketplace. Nasa isang bahay na maliit na spilled over dun sa labas. Nasa synagogue. Kung saan-saan lugar, dun siya nagpipreach. We are privileged na meron tayong building. We are privileged na meron tayong parking. Otherwise, dun tayo sa Shell magpipreach. Or doon sa Bermosa. Tapos papaalisin tayo ng gwardya. Hoy, wag kayo dito. No? So doon tayo sa kalsada, sa Daang Hari. May mag-special number na po si Brother Air. Dala-dala niya yung piano niya. Special number siya sa Daang Hari. No? Tapos may nagpapayong si Khalil. Pinapayungan niya. Okay? So, yan ang ating worship service. Salamat sa Panginoon, binigyan tayong building. Hindi tayo nade-direct na init. Kung pag umulan, hindi tayo mauulanan. Pero, ang importante, gamitin lang natin ito, na lugar na ito, to preach the gospel so that the Holy Ghost can prick the heart and give faith to people, power to have assurance of salvation. Yun ang importante sa atin. Kaya may building, kaya wala. Kaya merong microphone o wala. Si Paul walang microphone. Boses lang niya. Ha? Pero pagkatapos niyang magsalita, using the Holy Scriptures, in memory, kasi wala naman siyang open your Bibles. Even the Bible, wala si Paul. Ang meron sa kanila, yung Holy Scriptures, ganyang kalaki, scroll. Kaya hindi pwedeng open your Bible. Sipin nyo yan. Ha? Everybody open your Bible. May tagahawak doon. Dito. Tapos babasahin niya ganon. Yung scripture. Hindi, memorya. No? Purihin ng Panginoon Diyos, nandito na yung Word of God. Kaya mong hawakan, kaya mong ilagay, kaya mong iuwi. Tapos di pa rin natin binabasa. 'Di ba? Ngayon, walang music, walang piano, walang special number, walang building, walang microphone. Meron lang salita ng Diyos sa kanyang bibig, merong Holy Spirit, merong prospect, may kaligtasan. Basic. And that is all that matters, really. Ito, mga plus na lang ito. Okay? So, that is the Holy Ghost power in the gospel which brings assurance. Then, the second point, the Holy Ghost power in the gospel brings church followers. Hindi tayo naniniwala na puro gospel lang, gospel. Evangelize. Kasi ang Panginoon, ang Holy Spirit, pag kumilos, merong next step. Ginagather niya yan. Yung mga tao. Kaya sabi niya, for our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance. Semicolon.
as ye know what manner of men we were among you for your sake. So, tinitingnan nila yung, pagkatapos nilang maligtas, tinitingnan nila si Paul at yung mga kasamahan ni Paul. Kasi sabi niya, we, manner of men, tinitingnan niya, ano bang klaseng mga tao to? Mga anghel ba to? Ito ba ay mga propeta? Ordinaryong mga tao naman to Nagtatrabaho, pinapawisan, kumakain. So, yun ang manner of men that they were among the believers. They were normal people. Like we are today, normal people here. No? Hindi po tayo umiikot dito, tapos lahat ng members ay pumupunta sa akin para magmano. Walang ganun dito. No? Magmamano, tapos gaganon. Or meron akong sinasawsawan dito, tapos eekesan ko yung ulo nyo. Or pagpasok nyo dyan, may sinasawsawan kayo para mas banal. Walang ganun. Normal lang dito. Walang ritual dito. Wala ako sinusubo dito na ostya na parang pagkasubo mo, mas banal ka kaysa sa iba na hindi sumubo. Walang ganun. We are normal. At nakikita nyo papaano ginaganap ang pagpasok sa simbahan? Word and Holy Ghost. Assurance. Walang imahen, walang magnificent temples, walang holy water, walang anything. Just the Word, the Holy Ghost, assurance. And that is it. So, I hope makita nyo dito, basic, na ginagaya natin ang New Testament churches. At hindi tayo nag-exceed. Now, the Holy Ghost, after mag-gospelize ka na, naintindihan mo na, may assurance of salvation ka na, alam mo na may buhay na walang hanggan, all your sins are forgiven by the power of the substitutionary death of Jesus Christ, and not by the power of going inside this building, you are saved by grace. And once you are saved and you are assured that you're saved, ang susunod na hakbang na gagawin sa iyo ng Diyos, ye became followers of us and of the Lord. Yun ang susunod. You become a follower. You become a congregation. Nagkakaroon ng pagpapasakop, pagkakaroon ng fellowship. Lagi ka nang pupunta sa church para sumuporta, para maging tagasunod ng Panginoon in fellowship with other people na tagasunod din ng Panginoon. Yan ang ginagawa natin dito. Hindi tayo pumupunta dito para lang magkatuwaan. Para lang kumain together. Or para lang meron tayong contacts. Mga kagaya ng mga mason. Alam niyo yung mga mason. Kaya sila nagbabayad ng 30,000. Membership fee, 30,000. Yung Agila daw, 50,000. No? Para ka maging member. Ba't ka magbabayad ng 50,000, 30,000 para maisali yung pangalan mo dun sa kanilang membership? Connection. Di ba? Kontrata. Kung ano man ang trabaho mo, bibigyan ka nila. Halimbawa, halimbawa, ikaw ay technician. Magaling ka sa gumawa ng bahay, gumawa ng engineer ka. No? Kaso, di ka naman kilala. Paano kakikita? Magme-member ka ng mga ganun. Pag nag-member ka ng ganun, kakalat na yung pangalan mo. Ito, si engineer, bigyan natin ng trabaho to. Member natin yan. Agila yan. Tau Gamma Phi yan. Apo yan. O kung ano mang fraternity. Mason yan. Bigyan natin trabaho. O sige, bigyan natin. Yun. So, nakikilala ka bigla, contacts. Pag meron kang atraso sa traffic,
meron kang atraso sa batas. Yung judge, mason, ikaw mason din. Iba ang tingin sa iyo nun. Yan ang pamaraan sa mundo. Dito, kahit baptist ka, kung nag-violate ka ng batas, hindi ka namin matutulungan. Tutulungan ka namin siguro, sa paghahanap ng attorney, para ipagtanggol mo yung sarili mo. Sa pagtuturo sa iyo, ano ba ang sinasabi ng batas. Pero hindi mababawasan yung sentensya mo porket yung judge baptist din. No? Wala tayong ganun. Na, sige, baptist ka pala, o sige, tawagan ko si congressman para hindi ka na kasuhan. Bubunutin na lang yung papel mo sa LTO. Merong mga ganung style, ano? Total, baptist ka, baptist din yung taga-LTO, bubunutin. Di wala ka ng kaso. Walang ganon. Naalala ko doon sa Riyadh, yung mga i-screen ng computer ng camera, mga Pilipino. Kaya naglagay sila ng flag of the Philippines doon sa plate number. So pag nakita ng Pilipino na screener kung sino yung kakasuhan dahil overspeeding, nakita nila yung plate number ng camera, nakita nila may Philippine flag, buburahin nila. Nahuli din yung mga yon, mga Pilipino, nambubura, kaya pala walang puro Saudi pala nahuhuli, tsaka India. Mga Pilipino hindi nahuhuli. Nalaman, tinanggal yung mga Pilipino, tapos bawal na maglagay ng flag. May samahan din no? So wala ditong ganyan. Andito ay to edify one another, to grow in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya tayo ay nandito so that lumago tayo sa Panginoon at maging tagasunod tayo ni Kristo. Yon ang purpose natin dito. Pagka ikaw ay may problema, kanino ka tatakbo? Hindi sa pastor. Sa Panginoon. No? Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus. Tutulungan kita lumapit sa Panginoon bilang pastor. Tuturo ko sa iyo yung mga verse kung ano ilalapit mo sa Panginoon to give you comfort. But I cannot give you comfort because I am not the comforter. It is the Holy Ghost who is the comforter. Ganon po ang tamang pag-iisip tungkol sa following the church, being inside the church, being a member of a church. And there is a Holy Ghost power in having a church. Ang Panginoon ang nag-a-add ng mga tao sa church at ang Panginoon ang nagbibigay din ng edification para ikaw ay lumago. It is the Holy Spirit. Another thing na matututunan natin, the Holy Ghost power in the gospel brings joy. Masaya ba tayo ngayon? Kung masaya tayo, hindi dahil sana, kaya ka masaya dahil marami kang pera. Lamang. No? Sana marami kang pera at binigyan ka ng joy ng Panginoong Diyos. Binigyan ka ng joy in the Holy Ghost. Sabi dito ng talata, no? Having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. So it is a special bestowment of God to each and every one of us. It is a gift na meron kang tinatamasa tapos na-enjoy mo yung kinita mo. It is a gift of God. Hindi ang daming kumikita ng malalaki pero hindi nila na-enjoy. Nakita natin ngayon yung mga bilyonaryo, no? Mapupunta sa life imprisonment. No? Dahil lang kotse, may mga eroplano, pero
bata pa sila, makukulong na sila tapos life imprisonment. Sana pagbayaran yung mga korap, no? Dahil pinahamak nila ang Pilipinas. At para matuto din yung mga susunod pa na gusto pang maging ganon din ang pathway ng buhay. Ay pagkaya na hindi naparusahan at hindi nakumpiska yung kanilang mga kayamanan, mauulit yan. Ganyan ang mangyayari. So, hindi ako galit doon sa mga tao na yun dahil ako'y corrupt din sa puso. It is only by the grace of God na naaawat yung corruption natin. Pero given the circumstances, binigyan ka ng opportunity, nilatagan ka ng 1 billion sa lamesa, tapos sasabihin, eto pipirma ka lang, iyon na yan. Tapos walang makakaalam. Pipirma ka din eh. Kung bigyan ka ng opportunity. No? 1 billion, tapos dadalhin na kita sa Sweden. Hindi ka na makikita, papaltan ko mukha mo. Pumirma ka lang. Di ba? Matetempt ka rin eh. So wag niyo sabihin hindi tayo corrupt. Lahat tayo corrupt. Iba-iba lang ang pagkakataon. At saka, kaya yung iba yung hindi corrupt, naaawat ng Holy Spirit. Kasi hindi na love of money ang kanilang joy. Ang joy nila is in the Holy Ghost. Because God turned them around from loving this world to loving the Word of God and the God who made the world. Binago na tayo ng Panginoon. Iba na yung ating focus. Hindi yung present evil world, kundi yung future glorious world. Pagka nakita mo na merong glorious future ang mga mananampalataya, ang tingin mo rito sa mundong ito, present evil world. Hindi, magbabago yung pananaw mo sa mundong ito. Kaya, ang enjoyment mo sa salita ng Diyos, imbis na wala ka sa church, nag-e-enjoy ka sa inuman, sa sinihan, or sa bahay lang, nag-e-enjoy ka lang kung ano-ano lang mga games, at iba-iba pang mga bagay, no? Na panglaman at pangmundo na hindi yan kasama sa mga bibilangin pagdating ng Panginoon sa mundong ito. The joy in the Holy Ghost. At first, tingnan niyo yung verses. Sabi, having received the word in much affliction. Sa umpisa, habang di ka pa matured, tapos naging member ka ng church, ang mangyayari sa iyo, ang tingin mo, simula nung naging member ka, ang daming pagsubok. Ang daming hindi mo gustong nangyayari. Ang daming tukso na umalis ka na, wag ka na bumalik. Ang daming sa tingin ng iba, pagkikwentuhan ka ng kapitbahay mo, tingnan mo yan. Simula nung naging baptist, minalas na. No? Tingnan mo yan. Ang ganda-ganda ng buhay niyan eh. Yan, nag-Christian, naghawak-hawak ng Bible, ayan, parang baliw na. Wala nang ginawa kundi magmikot dito sa kapitbahay natin at mag-imbita na mag-Bible study. Hindi naman ganyan yan dati. Kawawa naman. Yun ang tingin nila sa'yo. No? You are afflicted with the malady. Sa Arabic, majnun. No? Anta majnun. Ano nangyari sa'yo? Maayos ka naman dati Ba't ka nagkaganyan? Iwanan mo na yung Bible na yan. Yan. So, ganun ang nangyari sa lahat ng nag-gospelize na tumatalab talaga ang Holy Spirit power. Nagiging kang kaiba. Kaya,
Pag ang tingin sa'yo ng mga kaibigan mo ay kakaiba ka, huwag ka na ma-shock. Huwag ka na umurong. Dadaan ka talaga dyan. Maayos din yan. Hanggang sa dumating ang panahon, ng dati, shut ka muna, pre. Sabi ko, hindi na eh. Uy, pambira naman to eh. Dati, ikaw nagtatagay sa amin eh. Sige na. Hindi na eh. After mga ilang months na tumatanggi ka na, sabi, wag nyo nang alukin yan si Nilo. Bad trip na yan. KJ na yan. Father na yan. Hindi na yan ganyan. So that's the next step. The third step, huwag kayong magmumura. Diyan si Nilo. Mahiya naman kayo. Banal-banalan yan. Huwag kayong magmumura. Mahiya na sila sa harapan mo. Kasi, makikita nila, iba na yung buhay mo eh. Gagalang ka na nila for who you really are. What you have become. Ganyan yan. So, pero sa umpisa, tutoksuhin ka eh. Ititingnan yung yung boundary mo. Di ba? Yung kakayanan mo na mag-resist ng temptation. Bibigay ka rin pala eh, pa-Bible ka pa. Oo. Di ba? Yung mga iba na Kristiyano na mahihina. No? Umpisa, hindi na, pre, Bible na ako eh. Sige na, konti lang. Mamaya, sige na nga. Bibigay ka rin pala eh. Pa-Bible ka po. Yun. So, minsan mahina. Sana tayo ay palakasin ng Holy Spirit. No? Dahil lahat tayo mahina naman eh. It's only the Holy Spirit which gives us survival in this present evil world with much affliction. But after the affliction, when you survive, comes joy in the Holy Ghost. Mag-enjoy ka na sa Christian life mo. Wala nang epekto sa'yo yung mga tao na nanunuya. No? Meron ka nang parang sagot sa lahat ng mga nila, mga pang-asar nila. Hindi ka na talo, hindi ka na asar talo. Alam mo na sagutin. At dahil magaling ka nang sumagot, iiwasan ka na nila. So, makikita mo yung mga tao, no? Dahil ikaw, wala kang ginawa, kundi magsalita tungkol kay Kristo. Alam ba, may kumpulan dyan. Nag-uusap sila, nagbibiruan sila, green jokes. Pagdating mo, ano yung pinag-uusapan nyo? Mag-aalisan yun. Kasi alam nila, ang topic mo si Kristo eh. Ang topic mo gospel eh. Ang topic mo Bible eh. Mag-aalisan yun. Pero dati, pagka sumasali ka, hindi ka dito. Pinag-uusapan namin si si Gretchen. Pinag-uusapan namin eh. Di ba? Yung ganyan, ganon. So, kasali ka. Pero, pagka ikaw ay follower na, pagka ikaw ay gospelized na, pagka ikaw ay saved na, pagka ang joy mo ay nasa Holy Ghost na, iiwas na yung mga evil men sa'yo. Dahil ikaw na yung strong man of the Lord. You have joy of the Holy Ghost. Lastly, the Holy Ghost power in the gospel makes you sound out. Anong sabi rito? For from you, sabi ni Paul, mula sa inyong mga taga-Thessalonica, from you sounded out the word of the Lord. Mula sa inyong church ay narinig ang salita ng Diyos sa Macedonia at saka sa Achaia. So, hindi lamang kayo tahimik dyan sa sulok ninyo. May mga ibang mga Kristiyano, tahimik masyado eh. Naintindihan naman natin na iba-iba ang growth. Diba? Iba-iba ang growth natin. Dadaan talaga tayo dun sa tahimik lang muna. Sana po,
dumating ang panahon, bago dumating ang Panginoon, na tayo ay masamok. No? Tayo ay maingay tungkol kay Kristo. At hindi tahimik. Meron na tayong certain sound na laging naririnig sa bahay natin. Malakas na gospel song, gospel preaching. Naririnig sa cellphone natin. Hindi yung worldly song, kundi mga gospel music. Naririnig sa ating bibig. No? Hindi mga mura, kundi papuri sa Diyos. Yan ang magandang tunog na galing sa Holy Ghost, galing sa puso natin. At kailangan ng development yan. Alam natin na hindi lahat ganyan agad. No? Sa iba mabilis, sa iba mabagal. Pero eventually, yung tunay na may Holy Spirit sa puso, nagbabago ang tunog na lumalabas sa katawan niya at sa bahay niya at sa kotse niya. Iba ang mga matured. Iba ang enjoyment. Iba ang tunog. No? Hindi na yung mga tunog ng rock music. Hindi na yung tunog ng mga pop music. No? Karamihan sa mga pop music ngayon tungkol sa mga hiwalayan. Tungkol sa mga pagtataksil. Oh. At yung iba naman, yung mga rap. No? Umabot na yung ating rap. Umabot na sa Amerika eh. 'Di ba? Kawawang cowboy. Akala ng Amerikano, no? Mga kinakanta dito mga Pilipino nito. Yung isa namang grupo, Banyo Queen. Stand By Me, naging Banyo Queen. So, ikaw hindi ka mag-enjoy doon. Ang ano mo Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Yan tinuturo mo sa anak mo. Di ba? Marunong na ba yung mga bata natin ng mga gospel song? Sana pagka kinamayan ko yung anak nyo, o sige nga, kanta ka nga ng gospel song, sana may makakanta. Meron ba? Baka mamaya kung anong kantahin niyang anak nyo, ha? Turuan nyo na yan habang maaga pa, habang hindi ko pa pinapakanta. Sing! Sing unto the Lord. Ano kaya kakantahin niyan? Si Zayna at saka sino yung isa? Si Baba. Anong kakantahin ni Baba? Ha? Okay, so turuan nyo na yan. The Holy Ghost power in the gospel makes you sound out. Baguhin natin ang mga tunog sa bahay natin, sa bibig natin, sa kotse natin, sa cellphone natin. It has to be about Christ and His love. It should be a missionary sound. We have heard the gospel sound. Jesus saves. Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves. Jesus saves. So yan mga ini-enjoy natin. No? At dumadating dapat ang panahon na itong songbook na to, dahil sa very familiar ka na, halos kalahati sa ulo mo. No? Pwede ba nating gawing goal yon? Na alam mo nang tugtugin, pati sa gitara kahit hindi. Sige, anong gusto mong pakanta? Sige, ready ako. Pati yung chords, alam mo na. You're so familiar with the songs of the Lord that the lyrics and the chords, you know how to do it. Even without preparation. Pag sinabing, let's sing, makakanta mo ang salita, ang mga awit ng Panginoon. Yan ang maganda. Ibang-iba tunog mo. Iba ang tunog ng mga Kristiyano sa tunog ng mga hindi ligtas.
It is a gospel sound. It is ito pa, isa maganda dito, no? Having received the word in much affliction, from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to Godward is spread abroad. Kilala ang mga taga-Thessalonians, kilala sila na yung kanilang faith, no? Hindi sila kilala dahil sa malaking building na napakaganda o napakaraming tao, mega church. Kilala sila dahil yung mga members ang gagaling sa Bible. Yung mga members, magagaling mag-witness, mag-soul win, mag-evangelize. Yung mga members ay magagaling umawit sa Panginoon. Di ba magandang goal yon? Na masabi, siguro taga SGBCI ka kasi ang galing mong kumanta sa Panginoon. Siguro may kilala akong church yung ang gagaling sa Bible. SGBCI yun, taga Imus. Ay, member ako doon. O talaga? Di magaling ka rin. By the grace of God. Huwag mo sasabihin, oo naman. By the grace of God. Ganyan nga sila. Kahit ang gagaling, mga humble. So, sana ay kagaya tayo ng Thessalonians that in every place, your faith to Godward is spread abroad. So that we need not to speak anything. Hindi pa nagsasalita yung pastor tungkol sa mga members, kilala na yung church. Sa damit pa lang, sa amoy pa lang, no? Amoy baptist ka ba? Members? Ano ba yung amoy baptist? Ano ba, ikaw ba, itsura mo ba, makikilala ka na Baptist? No? Okay. So, Paul need not to speak about them, na ipagmalaki sila, na kung ano sila, dahil kilala na ang kanilang church na talagang dedicated sa Panginoon. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid.